So, paano nga ba magpa-SS member? So, syempre, kailangan may SS number kayo and dalawa yung options, no, para makakuha. Pwedeng sa website nila or sa mismong branch ng SSS. So, ang gagawin natin is yung sa online, no, sa website nila. Kung magpa-member tayo. Okay, so first is mag-apply tayo for SSS number. Search nyo lang SSS. Then, click nyo to. Become an SSS number. So, ayan, get an SSS number. So, ito yung lalabas. Okay? Ayan, yung step by step. Basahin nyo lang. Ito yung supporting documents. Ayan, ito yung mga pwede. Start na natin. Click start. Ayan na yung lalabas. Okay. Once done, click submit. Pagtapos na. So, ito yung lalabas pag kinlik nyo yung submit. So, check nyo yung email nyo and i-confirm nyo, no, para makapag-proceed. I-click nyo yung link na sinend sa email nyo. Pag ito, yung purpose, dito sa purpose, ayan, for employment, diba? If, yun nga, if first time kayo, ganyan, kukuha. Depende sa inyo. And then, click nyo tong save para ma-save. And then, next, no? Para sure na ma-save yung info. Pag ni-next nyo, another, lang din, info tungkol sa inyo yung sasagutan nyo. And then, pag natapos, syempre, click next, diba? So, another information na kailangan ulit sagutan, no? Pagka next. Ito yung next after ng beneficiaries. I-generate na natin yung SSS number. So, kapag kinlik yung generate SSS number, ito yung lalabas, mag-upload kayo ng documents, which is ito din yung dadalhin nyo sa branch nila, no? Kung ano yung isasubmit nyo dito, yun yung dadalhin sa branch nila, okay? So, click nyo lang dito kung alin yung ipapasa nyo na documents. Pili lang. Example, ito yung pinili ko yung dito. Ayan, lalabas yan. Select document. PLSYS yung papasa ko. So, choose file. JPEG or PDF pwede. Then, submit na natin. So, ayan na. Nakapag-apply na kayo for SSS number. And then, punta na kayo sa SSS branch para i-submit yung documents. Kailangan din kayong i-download and i-print na documents. Ito yon. And then, nasa email din po. Ito yung in-email, no? Para makontinue natin yung pag-create ng account may SSS. So, ayan. Para ma-activate, yan. Lagay nyo lang dito yung last 6 digits of your CRN or SS number sa registration. And then, set password, and then, completed. So, ayan, mag-set kayo ng password nyo. So, kapag nakapag-set na ng password, back to login. Yan, gamitin nyo na yung ano nyo. Sign in. Pwede na mag-sign in. So, pagka-login nyo, para makapag-set kayo ng appointment bago pumunta sa branch nila to submit the requirements. So, kaya pagka-login nyo, i-scroll nyo lang and then set appointment. Yarn. Here ang lalabas to set an appointment. Sana. So, what's the purpose? Cancellation, change, compliance. Sana. Loans membership. Ito membership. Compliance, status number, application. Ayan, presentation of documents. Hanapin nyo. Ayan, membership, compliance. Pagka
nakapagpa-appointment na kayo, edi punta na kayo sa branch, no? Huwag niyo kakalimutan na dalhin yung original tsaka Xerox ng PSA and then 2 valid ID kasi yung nakalimutan ko yung akin. So, hinanap sa akin yun. And, yun, bibigyan kayo ng number.